Kung ikaw ay nag-aalala sa kalusugan mo, panoorin mo itong video dahil paaalalahanan lamang kita. May mga taong nagdurugo ang gastrointestinal tract dahil sa ilang mga bagay na ginagawa nila. Pakinggan mong maigi, wala pa itong 5 minuto. G. Ang ating gastrointestinal tract ay mayroong sensitibong lining. Mula sa esophagus, papunta yan sa tiyan, hanggang sa intestines natin, sensitive po ang lining niyan. At tandaan po ninyo na kahit na anong gawin natin, maaaring makaapekto yan sa ating kalusugan. Kung kayo ay mahilig uminom ng mga soft drinks, kape, pati na rin mga fruit juices na maaasim, isama na po natin dito mga maaasim na pagkain, maanghang na pagkain, pati na rin po mga mamantika at mga matatabang pagkain. Ito na ang sign ninyo para mag-ingat kayo riyan. Paalaala rin po natin, maaari pong maging sobrang acidic at magdulot yan ng hyperacidity. In general, wala naman talaga dapat maging problema dyan. Pero kung sobra-sobra at nananakita ang mga sikmura ninyo, baka po kinakailangan magdahan-dahan tayo dyan dahil maaari tayo magkaroon ng GERD or hyperacidity. Okay lamang kung discomfort lang na nawawala-wala. Pero baka po mapagaya kayo sa ilan na nagkaroon na rin po ng ulcerations ang gastrointestinal tract. Tandaan na isa sa mga komplikasyon ng peptic ulcer disease ay ang pagkaka-perforate nito o pagkabutas na ito at maaaring ito ay magdulot ng pagdurugo o yung tinatawag na bleeding peptic ulcer. Ayaw po natin yan dahil baka po magdulot yan ng anemia sa inyo at hindi rin po magandang bagay ito. Tandaan na ang anemia ay mayroong maaaring epekto sa inyong mga puso, pati na rin po sa inyong mga bato, kaya naman ingat po. Isama na rin po natin na kung kayo ay tulad ng ibang mga tao dyan na hindi makaantay sa epekto ng gamot, please lamang po, huwag nyo naman pong papakin ang mga NSAIDs tulad ng ibuprofen, naproxen at mefenamic acid. Ang mga yan kasi ay po pwedeng makagasgas sa inyong gastrointestinal tract at notorious ang mga yan sa tinatawag na NSAID-induced gastropathy. Nangyari na po yan sa aking ama, hindi makaantay sa epekto ng gamot dahil sa nararamdaman ng sakit sa katawan, uminom ng pagkarami-raming NSAIDs. Nakaranas ng relief pero isang gabi, bigla na lamang nakaramdam ng parang nasusuka at ayun na nga, sumuka ng dugo. Coffee ground ang kanyang isinuka at textbook ito ng tinatawag na upper gastrointestinal bleeding. Ang nangyari, nagasgas masyado ang kanyang gastrointestinal tract at ito ay nagdugo. Kapag ganyan ang naranasan ninyo o ng inyong mga kasama sa bahay, kinakailangan dalhin agad sa ospital dahil maaaring magkaroon ng problema hemodynamically o yung sirkulasyon ng dugo. Kaya naman, please lamang po, ayaw na ayaw ko pong maranasan nyo iyan. Ako na po nakikiusap sa inyo. Sumunod sa inyong mga doktor kung ano ang sasabihin tungkol sa pag-inom ng mga gamot. Huwag mag-self-medicate at matutong mag-antay ng epekto ng gamot. Tandaan na hindi po magic wand ang mga gamot na yan. Kung pwede lamang na may magic, ako na mismo gugustuhin kong mag-aral para wala nang maramdamang sakit ang aking mga pasyente. Pero sa katotohanan, walang ganun. Wala pong magic. Ang mga bagay na ito, katulad na lamang po ng pagdurugo ng tiyan o ng esophagus o ng bituka, ay maaaring maiwasan sa pamamagitan lamang ng tamang lifestyle at tamang mindset pagdating sa mga bagay-bagay. Kaya please lamang po, let us choose to be healthier. At paano? Sana po may natutunan kayo. Kung mayroon man, pakishare na sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami po tayo matulungan. See you in the next episode. Ingat.